Nabutan ako ng malakas na ulan dito sa Tanza. Maganda na kasi yung panahon kanina eh. Wala nang ulan eh. Kala ko magtuloy-tuloy na. Biglang lumakas yung ulan pag dating ko dito sa Tanza. Pupunta sana ako sa sa Dasma. Kasi nung nakaraang nagpunta kami sa kay Nick Minivan, nabanggit na sa amin na doon siya bumili sa Jan Japan. Mahirap pa naman mag-drive pag ganitong malakas yung ulan, halos malabo yung kalsada, yung makapal yung buhos ng ulan. Sabi nga nila ay zero visibility. Zero visibility. Ayan. Zero visibility. Zero visibility na. Pagka malakas ang ulan. Takbong ano lang to. Takbong 5 lang. Takbong gis 5. Meron na baka ma-aksidente tayo. Buti pala, nagtuktok ako. Saka yung tuktok ko may trapal na. Kaya hindi na pinapasok ng tubig. Nandito na ako sa Sahod Ulan. Barangay Sahod Ulan na to ng Tanza. Ang plano ko sana, pupunta ako sa Kansai o kaya sa Jan Japan. Kaso pagdating ko sa bandang Tanza na, biglang lumakas ang ulan. Mayroon magpatakbo ng matulid pag ganito. Baka mabulaga ka na lang. May kasalubong ka na sa harapan mo. Nag-hazard na ako. Hindi kasi ako makaligo dun sa kabilang kalsada kasi lupa yung kabilang kalsada, yung pinaka niya. Yung pinaka-island niya. Baka lumubog ako. Ano ba ito? Ano ba itong ginawa mo, kuya? Pinaanak mo yung sarili mo. Makasalubong tayo. Daan-daan lang tayo. Yun, nandito na tayo sa pinaka main road. Ito na nga yung bypass road ng Rimulya. Nandito na tayo. Teka, tatawid lang sa kabila. Yun, i-save na tayo. Tapos naka-hazard naman ako. Nag-hazard ako. Yun, nandito na tayo sa tulay. May tulay dito. Hinahain muna natin yung ulan. Lakas halos hindi ko na makita yung daan Tabi muna tayo. Ay, kamote. Di pa natila yung ulan, malakas pa rin. Iba natin yung trapal. Mapasok yung tubig Yan, malakas pa rin yung Yan Yan. Medyo magpapatila muna ako dito. Kasi nahirapan ako mag-drive. Pagka hindi ko makita masyado yung kalsada. Isang linggo yung ulan. Sa ibang mga lugar nga, binabaha na. Pero dito sa lugar namin, sa Naik, wala. Hindi kami binabaha dito. So kung nagbabala kayong bumili ng bahay, sa Naik kayo bumili. Walang baha sa Naik. Mga nakalipas na araw, dahil hindi tayo nakakalabas, pinagtripan ko yung Suno. Ito, yung app na Suno. Alam niyo ba to? Siguro alam niyo naman to, yung app na Suno. Ito. Yan. Yung pwede ka gumawa ng kanta, mga sarili mong kanta. Nagagamit ko na yung ibang mga kanta dito sa mga vlog natin. Yung iba, nagagamit ko na.
Eh, nung nakaraan, ulan ng ulan, yun, inaral ko maigi yung suno kung paano sa mas mapaganda yung mga ginagawa mo na kanta. AI music siya, pero ikaw pa rin yung nag-iisip ng lyrics at kung paano mo siya kakantahin. Hindi nga ikaw yung kumakanta, pero yung ibig ko sabihin, yung ideya kung paano siya kantahin, ikaw pa rin yung gusto mong yung gusto mong kalabasan ng kanta. Kumbaga yung AI tinutulungan tayo mas padaliin yung gawain natin. Yun yung purpose ng AI. Baka kasing mga artist parang ayaw nila itong AI. Parang sa tingin nila kompetensya sa kanila. Pero sa akin, sa paningin ko, eto na yung future eh. Hindi na nila hindi na nila ito mapipigil eh. May napanood nga ako na interview ni Elon Musk. Sabi ni Elon Musk, 10 years mula ngayon, parang magiging mas mas lalong magpa-progress yung AI. Baka mas daigin pa ng AI yung mga gawa ng tao sa future. Yung sinabi niya sa interview. Sana yung mga artists, imbis na maging against sila sa AI, sana i-adapt na lang nila para mas mapaganda yung mga ginagawa nila na kanta. Kasi sila pa rin naman yung kakanta eh. Boses pa rin naman nila yung gagamitin. Kaya lang yung mga instrumento, pwede nang gawing AI. Ang mawawala ng trabaho dito sa ganitong AI music, yung gumagawa ng mga machine na mga nagmi-mix, yun ang mawawala ng trabaho. Pero yung mga artist, buhay pa rin yan. Buhay pa rin yung mga may magagandang boses, buhay pa rin yan kasi boses pa rin nila yung gagamitin. At isa pang advantage sa mga sintonado, katulad ko. Sintonado ako, hindi ako marunong kumanta. Hindi rin ako marunong mag-gitara. Pero meron akong mga parang mahilig kasi ako gumawa ng mga document ng buhay ko, sinusulat ko. Pero nasa isip ko pa rin yung mga naisulat ko noon. Kaya unti-unti nare-revive ko. Ngayon nga, yung nag-uulan, ngayong bagyo, yun ang ginagawa ko ngayon. Nakailan ba ako nakanta? May mga nagawa na ako na nakanta eh. Ano yata to? 7 o 6 na kanta. Parinig ko sa inyo yung mga title Ito yung title. Ano to? Sarili ko talaga tong mga experience galing sa mga naalala ko nung kabataan ko. Tsaka basta may kalalaman yung mga kantang nagawa ko, talagang true story na naranasan ko at na-experience ko. Kagaya na lang itong sample, ito si Micaela. Ito, parinig ko sa inyo yung Micaela. Yan. Ito yung Micaela, ginawa ko to. Ang story nito, Latag garapa yun. Laman ng sako sa balikat Diba? Puti ang iyong damit. Yan. Ang story nito, si Micaela, ang tunay ng pangalan nito si Michelle. Kababata ako to. Elementary days sa Novaliches. Tumira kasi ako sa Novaliches mula grade 3 hanggang second year high school. Nung grade 3 hanggang grade 6, ando kami sa compound nakatira sa kamag-anak ng lolo ko. Tapos kapitbahay namin sila Michelle. Ang naalala ko noon, si Michelle, may kapatid siya si Michael. Dalawa lang sila. Ang nasa isip ko noon, mayaman sila kasi yung bahay nila, bakod na semento. Tapos yung bahay nila sementado. Nung araw kasi, ng mga ganong panahon, kapag ka-sementado bahay, mayaman ka na. Kami nakikita lang kami sa lupain ng
kapatid ng lolo ko, pinatitira kami. Yun nga, kababata ko to sila Michelle, nakakalaro ko sila tuwing hapon, pinalalabas sila ng nanay niya. Tapos nakakalaro sila. Ang naalala ko sa kanya, maganda sa bata, maputi. Tsaka yun nga, anak mayaman. Kaya ito, nagawa ko tong kanta na to ng yung huli namin pagkikita. Nangangalakal kasi ko din, namumulot ako ng mga bote, plastic, garapa, lata. Tapos binibenta ko sa chewing ko na nagja-junk shop. May malit na junk shop yung chewing ko. Sa kanya ko binibenta. Ano lang naman yun, yung ginagawa ko yun para lang may panggastos ako. May pambili ko ng gusto kong chichirya, may pangbili ko ng text. Nung araw kasi usong-uso yung text. Inalaroan ng bata nung araw. Kaya ginagawa ko, namumulot ako ng mga ganon para hindi na ako nanghihingi sa lola ko ng pambili ng text. Pinapagalitan kasi ko ng lola ko pag pinabibili ko ng text yung pera. Kaya ginagawa ko nangangalakal ako para may pambili ko ng text. Ayun nga, balik tayo din sa kwento ni Michelle. Katong Micaela. Nung uli kami nakita, dala-dala ko yung sako. Tapos bigla na nagkasalubong kami, tapos sabi niya, "Uy, kamusta ka na? Hindi ka na nag-aaral. Parang panahon nito, parang enrollment na." Siguro mag-i-enroll siya nun, kaya sinabi niya hindi ka na nag-aaral. Kasi nakita niya ako, may dalang basura eh. May kalakal ako eh. Kaya ito, yung istorya nito, yun nga. Yan, parinig ko sa inyo. Narinig niyo na siguro to. Ako'y nalilimahin, estado ko'y hadlang. Estado ko lang kasi mahirap lang kami. Sa tunay na damdamin, Mayaman sila eh. dekadang lumipas, di ko man lang nasabi. Kahit man lang sa awit, Hindi niya alam na may crush ako sa kanya eh. malaman mo, ako sa'yo'y may pagtingin. Yun. Yun yung istorya ng kanta. Nagawa ko to nung ito lang nag-uulan lang. Yun, nakakatuwa lang, di ba? Dahil sa AI, tulad ko, sintonado, walang alam sa gitara, walang alam sa mga music. Nakagawa ako ng isang kanta na gusto kong iparinig sa mga tao na life experience ko, na hindi ko maikwento kasi hindi ako storyteller eh. Hindi kasi ako storyteller na tao. Hindi ako magaling mag-narration, magkwento. Oo, nagbablog ako pero hindi ako ganun kagaling mag-vlog, magsalita sa tao. Kaya ito, naisip ko sa tulong ng AI, gagawa ako ng mga kanta na yun, mga life experience. Ilan na ba ito nagawa? Mga 6 na to, 7. Ito, Tasyo. Sa Tasyo naman, kababata ko din yun. Yung ginugulpi ng magulang niya, ng nanay niya. Itong Great Things Take Time. Ito yung pinaka, theme song ng nagagawa ko ngayon. Kumbaga, parang na-success ko na yan. Sumakses na. Yun, yung Great Things Take Time. May panahon ng pag-success. Yan. Ito nga, yung Micaela. Sa Ranggolang Papel, istorya nito nung pandemic. Kasi nung bago pa lang mag-pandemic, ang ganda ng benta ko. Talagang maraming kumukuha sa akin ng bracelet galing pa sa mga iba-ibang probinsya sa Mindanao. Talagang kala ko doon na ako yayaman eh. Yung mga panahon na yun eh. Biglang, pagdating ng bago mag-January, nag-pandemic, yun. Kala ko yung pandemic na yun, 1 linggo lang o 2 linggo lang, okay na eh. Hindi ako nakapaganda, hindi ako nakapag-ipon. Tumagal yung pandemic, ilang buwan, talagang simut, bagsak. Bagsak ako. Ubus lahat ng naipon ko. Pati yung motor ko na si Brusco, kaya nga ako nagkaroon ng vlog na
Ang pangalan ay hashtag Brusco. Tapos nung kinalauna naging Kuya Brusco dahil dun sa motor na yon. Gusto ko sanang maglibot-libot gamit yung motor na yun si Brusco. Pero yun nga, dahil na pandemic, nalugi ako, na-bankrupt ako. Pati yung mismong motor na yun, naibenta ko. Yun yung istorya ng saranggolang papel. Yung saranggola mo, lumilipad na biglang umulan, bumagsak sa lupa yung saranggolang papel. Parang ganun, nawala lahat yung pangarap mo. Yun yung istorya nun. Tung tara na, ito yung sa bisikleta, matagal ko na itong nagawa, matagal ko na itong ginagamit. Ang unang gumawa nito si Jamrid. Ginawa niya ito ng rap version. Si Jamrid yung kumakanta. Tapos itong, ginawan ko rin siya ng sarili kong version. Ano pa ba? Pensyon ni Lola. Itong pensyon ni Lola, hindi niya pa narinig. Hindi niya pa narinig. Itong pensyon ni Lola, ito yung pinaka-summary ng buhay ko. Pensyon ni Lola. Pag narinig niyo yan. Para sa akin, maganda yan ha. Para sa akin. Tsaka ito yung nagawa ko pinakahuli, itong si Linda Carter ang title. Si Linda Carter, ang istorya naman ito, high school crush ko to. Dati kasi nung first year high school ako, pinag-aaral ako ng tiyahin ko na nasa abroad. Kaya medyo nakapasok ako ng private school, first year tsaka second year. Kasi may nagpaaral sa akin na medyo may pera. Yun. Kasi ang istorya ko nga kung sino yung nagpapaaral sa akin, doon ako tumitira. Kasi ako, broken family, laki ako sa lola ko. Nung namatay na yung lola ko, doon ako tumira sa tiyahin ko kasi siya yung magpapaaral sa akin. Kaya ito yung Linda Carter, yun ang istorya nun. Si Linda Carter, nung pagpasok ko ng high school, meron akong isang nakitang babae. Hindi ko siya kaklase sa campus. Katabi lang ng room namin. Tuwing dumadaan siya sa paningin ko, talagang parang nabablank. Ay, alam niyo sa mga Korean novela, yung parang may diwata na nakikita. Parang gano'n yung ko noon. Yan, ang description ko sa kanya para sang kahawig ni Linda Carter. Kaya Linda Carter yung ang title niya. Pero ang pangalan ng babae na yon, si Bernadette yun. Naging kaklase ko siya nung second year high school ako. Pero nung first year, yung una ko siyang nakita, hindi ko kami magkaklase. Talaga nasa tabi lang sila ng room ko. Kaya yung nakakita ko siya, parang nakakita ko ng diwata. Napakagandang babae nito. Yun nga ang description ko sa kanya, si Linda Carter. Ayan, sana marinig niyo itong kanta na ito na ginawa ko. Isa-isahin ko itong i-upload sa YouTube. At salamat sa AI Music. Kahit pa paano na-express ko yung yung damdamin ko through music. Kahit na hindi nga ako marunong magkwento, hindi ako storyteller. Tsaka parang walang nagtsatsaga sa mga kwento ko. Pag nag-upload ako ng vlog na tungkol sa kwento, walang nanonood. Kaunti lang nanonood eh. Ayun, tumila na yata. Tumila na yung ulan, napakaba yung kwento. Ayan, tumila na. Ayan, wala na ulan. Ayun lang. Napakwento tuloy ako. Ito tuloy yung naging content ko ngayon. Pasensya na kayo. Pasensya nyo na yung content natin. Pagtsagaan nyo na lang yung kwento ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Siya nga pala, binago ko na yung yung pangalan ng YouTube, Facebook, tsaka TikTok. Hindi na Kuya Bruce ko. Kuya Bruce. Yun na lang. Kuya Bruce. Wala nang ko. Kasi si Bruce ko, yung motor ko yun eh. Wala na yun. Naibenta ko na yun eh. Kaya simula ngayon at sa mga susunod na araw ay Kuya Bruce na ang makikita nyo nakalagay. Pati sa mga natin, na other na iba nating social media platform. Kuya Bruce. Muli, ito ang inyong Kuya Bruce. Maraming salamat sa panonood at nagkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa na episode. God bless. Salamat sa pagtataga.
Parang eksena sa novela ng Korea. Napalingon sa dumaan na para pang diwata ang nakita. Ito yung unang araw sa high school. Pangalan niya ay Berna. Di niya ako kilala.